Capricorn! Kamusta po? Magandang umaga, gabi o hapon sa inyong lahat. Kung nasang panig man kayo ng mundo, hari naway okay po kayo dyan. No depression, happiness lang po, okay? So ito, babasahin po natin yung year 2024 for Capricorn sign. Okay? Salamat po sa pag-like, pag-subscribe, sa mga comment niyo po dyan. Na-appreciate ko po yan, pa-heart-heart na lang po. Salamat po. Okay, anong kaganapan kay Capricorn for the year 2024? Okay. Eight of Swords. Page of Pentacles. Temperance. Page of Wands. Ten of Wands. Seven of Wands. Queen of Swords. Five of Cups. Eight of Wands. Knight of Pentacles. Nine of Cups. Eight of Swords. Okay, for Capricorn sign, anong kaganapan? Okay, mga Capricorn, kayo na lang pong mag-flip ng mga story about you po. Okay? Hindi man po ito mangyayari sa ganitong buwan, pwedeng mangyayari sa ibang buwan. Okay? And then, sa mga event po, pwede po itong mangyari sa iba, hindi man mangyayari sa iyo, sa iba po. Okay? So, January, Eight of Wands, delay, frustration. So, lack of energy. Baka nawalan ka ng energy kasi napagod ka sa mga celebration last year, no? So, ito may mga, itong month na to, meron kang delays or kung may plano ka, hindi mo muna gagawin or else may na-miss opportunity ka. Siguro kung may in-applyan ka man noon, hindi mo siya na-applyan dahil sa naging busy ka, nakalimutan mo. Kakaroon ka ng frustration sa iba po, hindi man po sa lahat may frustration. And then, slow down. Yun nakikita ko mabagal na pag-usad. Kasi naka-reverse po yung Eight of Wands, so mabagal yung pag-usad. So, siguro nagpapahinga ka lang talaga or tinatamad. Okay? Dahil siguro, kasi ang mga Capricorn talaga masisikap to masisipag to. Pero siguro ito yung time na gusto mo muna magpahinga or i-delay yung mga pangyayari. Okay? And then, by the month of February, Page of Pentacles. So, yung iba po sa mga iba po sa mga Capricorn, makakatanggap ng bad news or not motivated. Bakit? Broken hearted ka ba? Ano ba nangyari? Itong month na to para kang tinatamad, procrastination ka, ganyan, yung nag-aalanganin, unmotivated ka. So, ano ba nangyari? Ba't parang nawalan ng direction tong mo? Parang yung goals mo, hindi ka nakafocus ngayon sa goals mo, Capricorn. Siguro, yung iba po sa Capricorn, heartbroken. Pero hindi ko po nila lahat ha. May iilan lang po. Okay? So, anong payo ni cards para sa month of March? Temperance. So, month of March, Temperance. So, ito, pinapayo na kung ano man yung nangyayari sa past mo, magkaroon ka ng pasensya. Kasi, karamihan po sa Capricorn are stubborn. So, ito na yung time para mag-level up ka. Magkaroon ka ng maraming pasensya. Kung may excessive man na ginagawa sa sarili, moderation po yung payo. And then, hanapin mo yung purpose mo sa buhay. Huwag kang papayag na mawalan ng direction yung buhay mo. So, ito na yung time para mag-reflect ka. Hanapin mo yung purpose mo sa buhay. Hanapin mo yung ano ba talagang meaning. Bakit ka nandito sa mundo, ganun. I-balance mo yung life mo.
January, February, nandun yung katamaran, yung greediness or laziness mo, nag-aalanganin, unmotivated. By March, please, ang pinapayo sa'yo, find your purpose. Okay? And then, after that, April, Page of Wands. So, ito na yung time para magkaroon ka ng bagong ideas. May potential ka Capricorn Alam mo sa sarili mo na may potential ka. So, go ahead. Kung may mga bagay man na nangyari sa past, let go. Bumalik ka sa sarili mo. Kasi karamihan sa Capricorn talaga sila yung pag yung pagdating sa pangarap, sa buhay, o yung kunyari pagdating sa work, sila yung matindi yung nila yung ginagawa nilang pagpupursige para lang makamit yun. Tsaka napaka-matyaga nitong taong to. So, yung pagiging matyaga mo, i-apply mo to sa mga negative. Kunyari, nasa negativity yung buhay mo ngayon. I-apply mo yung mga positive traits mo. Okay, Capricorn? Yan yung pinapayo. So, siguro din by the month of April, may isang fire sign na tutulong sa'yo para magkaroon ka ng inspirasyon o mabuhayan ka ng loob. May mga ideas ka, may mga discovery ka na malalaman sa sarili mo. Huwag mong ilimit yung sarili mo. Lawakan mo siya. Yun ang payo. Explore. Diba? And then, April, May. And then, May, ang card mo, 10 of Wands. So, yung mga nagbe-burden nun sa past mo. Yan. Kasi karamihan talaga sa Capricorn, napaka-matiisin din ito Kumbaga, yung responsibilidad mo, alam mo. Ito yung pinaka-hard work sa lahat ng earth sign, ang mga Capricorn. So, ano yung sinabi ko? During negativity ng life mo, doon mo i-apply yung positive sign mo, yung mga positibo mong ugali, yung hard work, keep going, ganun. Kahit na siguro marami kang obligasyon sa buhay, kinakaya mo. So, yung stress sa'yo parang wala lang Kaso talaga may time na minsan talaga tatama rin tayo, di ba? Ganun lang yun. Pero pinapayo sa'yo, go ahead. Keep going. Okay? Hard work. And then, ito na naman by the month of June. Yan. Minsan nakakaranas ka rin talaga sa ibang Capricorn, makakaranas ng pagkapagod or giving up. Parang gusto mo nang sumuko. Yung ganun ba? Tapos parang kino-question mo yung sarili mo, nagsi-self-doubt ka. Failure. Okay lang yan. Kung nagkamali, part yan ng buhay So, anong payo naman kay Capricorn by the month of July? Queen of Swords. So, huwag ka mag-alala, may justice din naman na mangyayari sa'yo. Justice independent. At may communication. Siguro kung hindi ka man, siguro nagkaroon ka ng taong kagalitan o hindi kayo nagkikibuan. Ito na yung month para mag-usap kayo o magkaroon kayo ng communication ng taong yun. Then, yung mind mo, kailangan mong i-clear. Clear-minded. Lawakan mo yung pag-iisip mo. Yan ang payo. At huwag kang maging bias sa mga pangyayari. Diba? So, yun yung payo. Ito siguro yung buwan na isip ka ng isip or something na mga air sign. Related ka sa air sign. Ano ba to? Sa love life ba to? Air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Magkakaroon kayo ng communication. Okay? Pero magkakaroon na ng clear kung bakit nangyari yun. And then, by the month of August, 5 of Cups. Ito yung time ng para for forgiveness. Siguro, time to move on, Capricorn. Acceptance. Kung ano yung nawala sa'yo, i-accept mo. Yun yung payo. Ganun talaga Kailangan tayong minsan i-shake ni universe para magising tayo sa katotohanan. Diba? Yan. Kaya tanggapin mo kung ano yung nangyari. And then, makakakita ka ng peace. Peace of mind.
kung matatanggap mo yung nangyari sa'yo. Or kung sa financial man yan, kayo na lang po mag-apply, financial love life, pag-aaral, or self-complete, acceptance. Okay? Self-forgiveness. Sabi nga, patawarin mo muna sarili mo bago mo patawarin ng iba. 'Di ba? Yung iba hindi naiintindihan yung paano ko patawarin yung sarili ko. Kasi pag madaling sabihin yung pinatawad na kita, pero iba yung ginagawa. Iba yun. So, one time pag-uusapan natin kung anong forgiveness. Okay? So, month of July, August, September. Okay, month of September naman po, Ace of Wands. Okay, sa ibang Capricorn naman po, magkakaroon ng new project. Related po ito sa work. So, nandito yung desireness mo para makuha yung goals na yun. Yung new opportunity, new beginning, at yung growth. Nandito sa ibang Capricorn. Nandito yung urge mo para maabot yung pangarap mo. So, dito hindi mo na tatanungin sarili mo kung para sa akin to. Basta gagawin mo lang siya. Kumbaga dito hindi ka kasi naglalaro eh. Wala kang pakialam sa mga ano sa opisina, ganyan ba. Kumpul dito, kumpul doon. Basta ikaw gagawin mo yung work mo. Yan si Capricorn. Napaka-masikap sa lahat. Napaka-masikap. And then, by the month of October, 9 of Pentacles. O, diba? O, yan. Growth na naman, achievement. Ma-achieve mo yung gusto mong yun. Kung ano man yung naisip mo from the previous years or month, yun, ma-achieve mo siya. And then, ito rin yung, yan na naman si Capricorn, productivity, o diba? Gagana na naman yung pagiging productivity ni Capricorn, o diba? Ikaw na naman ang magiging number 1 sa work o sa class, o diba? Ma-achieve mo yan. Pati yung financial growth mo, siguro ditong month na to, wala kang hirap. And then, by the month of November, 9 of Cups, wish come true. Ano ba yung wini-wish mo, Capricorn? Kung ano man yung wini-wish mo, mangyayari yun. And then, gratitude lang. Gratitude ang susi for Capricorn. Lagi kayong magpasalamat. Kahit na walang-wala, magpasalamat pa rin. Hindi magkakaroon ka ng contentment itong month na to. Satisfaction. Siguro, masaya ka ngayon sa buhay mo. Sa iba po, masaya sa love life. Yung iba naman po, masaya sa personality. Kung ano man siya ngayon. Kung single ka man, accept mo. Kung ikaw ay may asawang ganito, tanggap mo. Parang ganun. Yun yung mga klase ng acceptance. Or, tinanggap mo na kung ano yung loss mo. Ganyan, di ba? And then, for December, ang payo, kasi ang cards mo ay 8 of Swords. So, nandito yung overthinking, negative thoughts. So, please, Capricorn, kung ano yung positive side mo, i-apply mo during negative life mo. Kumbaga, para balance lang siya. Kasi, baka makaranas ka ng problema, tapos, overthinking, ganyan. Parang victim mentality, kung sa relationship man yan, or about sa friendship. Yan, di-restrict mo na naman yung sarili mo. So, yung parang ang nakikita ko ngayon kay Capricorn is emotionally parang up, down. Then mentally up, down. So, pinapayo sa mga positive traits ni Capricorn, lagi mong i-apply yun. And then, at the same time, yun, numero 1, dasal. Kung ano man yung religion mo, Muslim, Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo, or whatever, Hinduism. Kung sino yung Diyos mo, lapit lang po. Siya yung magki-clear ng path mo, ng sarili mo. Kasi itong year na to, medyo up, down yung emotion ni Capricorn. Kung sa kaperahan, yan, may nakikita talaga na kung sino yung masikap, yun ang maabot yung pangarap. Kaya, walang yung pagiging tamad, labanan. Okay? Then, anong pwede nating oracle cards kay Capricorn? Anong oracle cards kay Capricorn? Okay.
The answers you need are coming. So, sa ibang Capricorn na may tanong dyan, makikita mo na yung sagot. Okay? So, keep on going, Capricorn. Ang buhay, parang gulong. Pero, manampalataya tayo palagi sa Diyos. Ganon. And then, wish ko sa lahat ng Capricorn, new beginning, happiness, good health, and then safety. Then, thank you po sa lahat. Sana po magustuhan niyo po. Thank you. Bye.